Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to my reality channel. Ngayon pong umaga, ang pag-uusapan po natin ang mga napapanahon na minsan may kinalaman sa hula ng Biblia na nagkakatupad. Ngayon po, ang topic po natin ngayon ay bakit may mga suwail at hindi malingap na mga anak sa kanilang mga magulang. Ayan po yan. Ito na naman po tayo sa mga realidad na pinag-uusapan. Una po, bago pong lahat, binabati ko po muna aking mga taga-sugid na naniniwala kahit paano sa akin. Ayan. Diyan po sa New Jersey, diyan po sa Bulacan, diyan po sa Tondo, Maynila, dito po sa Caloocan. Ayan. Kala Ato Plantili again, Alfred Gardner, na hindi mawala, kay Kuya Adel Villa, kay Oben Cabanis, na nanonood na rin ng mga pagpapahayag ko ng medyo sa tingin nila makatotohanan talaga, reality. Ayan. Pag-usapan po natin ang bakit ganyan ang mga anak ngayon sa panahon ngayon. Ayan. Okay, ito na po, umpisa natin. Natatandaan niyo po ba yung kanta ni Fred Aguilar, yung anak? Di po ba? Na umali ng mga tagumpay sa Japan. Na napapanahon. Tapos nakalagay po ng isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Yan, napakaganda po ng lyrics. Ganda pong pakinggan. Pero sa panahon po natin ngayon, para bang bigla na nawala ang mga ganyang lyrics. Yan, ganyan po. Nawala na po yung mga lyrics na ganyan. Kaya naman po ngayon, ito ang topic natin. Sa panahon po ngayon kasi, may mga anak naman talaga na malingap. Talagang mababait. Sabi nga ang anak ay regalo ng Diyos sa kanilang mga magulang. Ay sa Biblia, yan. May mga anak naman po na malingap na hindi pinababayaan ng kanilang magulang. Paglingap, pagmamahal. Hindi naman po ito utang na loob na pinababayaran sa mga anak. Nasa anak na po kung lilingapin o kung paano niya itataguyod ang kanyang magulang pagtanda. Ayan. May mga magulang po may mga anak po talaga na hindi matisang magulang hanggang sa uli ang kamatayan, sinusuportahan nila at sinasamahan sa huling yugto ng mga buhay ng mga magulang. Ayan. Pero ang nakakalungkot lang po ngayon talaga, bakit may mga suwail at hindi na malingap sa magulang? Ayan po. Ito po ang realidad ng buhay. Kaya po reality tayo. Ayan. May mga anak po na matapos mong palakihin, pag-aralin, ibuhos mo ang lahat. Halos hindi mapadapuan sa lamok. Pero pagtanda mo, ito pa ang ginaganti sa'yo. Para bang pabigat ka na. Ayan. Marami po mga magulang ngayon na nakakaramdam ng pabigat sa kanilang mga anak. Ayan. Kasi po tayo mga magulang, ako o kayo man lahat, hindi po tayo ugali manghingi sa mga anak Naghihintay po tayo kung bigyan tayo o hindi. Yan, kung bigyan tayo o hindi. Ay sa kanilang kalooban. Pero never po natin na ginigipit ng mga anak. Pinababayaran ba natin ang kanilang pagpapalaki sa kanila. Yan. Gaya po ako, nahiya po ako manghingi sa mga anak ko. Pero napakaswerte ko naman, napapalad. Nagkaroon akong 2 anak. Hindi naman po ako binigyan ng yaman ng Diyos o pera. Binigyan naman niya ako ng 2 mapagmahal na anak. Hanggang ngayon nililingap nila kami mag-asawa. Katunayan ayaw na nga ako pagtrabaho yung anak ko Ayaw, pahinga ka na lang tay. Sa bahay ka na lang. Hindi po pwede po sa akin yung ganun Iba po yung may sarili kang income, may sarili kang pera. Kung anong gusto mong kainin, makakain mo. Hindi po batang bagay, hihingi mo sa anak. Although kung ang mga anak naman nagbibigay, panggapin natin. Galing naman sa kanilang puso yun Ayan po yan. Kaya po ano kapag tataka sa mga panahon na to, parang akmang hula ng Biblia na sa huling mga araw ang mga anak masuwayin sa magulang. Hula po yan sa huling mga araw. Ayan. Balik tayo, no?
May mga anak talaga na matigas ang kalooban, matigas ang puso. Para bang lahat ng ginawang pagpapagal sa kanila, inabalewala na lang. Ayan. Katunayan po siguro kaya maraming matatandang natutulog sa bangketa para nag-iisa sa buhay. Siguro hindi na rin siya kayang lingapin ng mga anak na walang lingap. Parang tinapon na lang ang mga matatanda. Nakikita ko po yan, nakikita niyo sa kahit saan, sa bangketa o saan man. Ayan. Ako nga po may experience dyan eh. Kailan lang meron ako in-interview po dyan na isang matandang lalaki natutulog sa bangketa. Talagang ang dungis-dungis po, karton lang ang hinihigan niya. Karton. Na pinagkakasya niya po yung karton na na gano'n na higaan niya. Umulan at umaraw, nandun po siya. Yan. Minsan in-interview ko po siya, pero ayaw niya gumamit ako ng camera. Ayaw po niya. Sabi niya, ayoko na may camera pag interview. Tinanong ko siya kung bakit gano'n ang buhay niya, kung ilan ang anak niya, kung may pamilya pa siya. Sabi naman niya, meron. Sabi niya, meron pa. Ako, ilan po ba anak niyo? 7. Ang anak po niya, 7. Isipin niyo. Sa 7 na po yun, wala man lang po lumingap sa kanilang ama. Maraming iniisip ko, baka nung panahon na kalakasan niya, medyo irresponsible sa mga anak o gumaganti. Kaya naman siya parang pinabayaan na. Pero hindi naman po yun na batayan. Yung po bang sinilang sila sa mundo, niliwal sila sa earth. Dapat pasalamat na nila yon. Dahil yun kundi sila magiging tao, kundi sa kanilang mga magulang. Ayan po yan. So, one of the time, nabigay minsan sa address ng anak niya. Ngayon po, napuntahan ko sa San Andres Bukid po ito eh. Na-interview ko po yung anak niya, pero ayaw rin paggamit ng camera. Ang sabi nila, 7 kaming mga anak niya, pero kami lahat mahihirap. Hindi na namin kaya magpakain pa ng isang magulang. Kaya po, masakit na katotohanan. Kaya masakit man sa amin, hindi na lang namin siya tinitignan kapag siya nadadaan doon. Ayan. Sipin nyo, konting pagkain na lang ng matanda. Kahit bahay ng aso, hindi pa magawa ng mga anak. 7 po sila, 7. Isipin nyo. Ayan po yan. 7 pong mga magulang, 7 pong mga anak na hindi na kaya talaga itaboy na isa-isang ama. Ayan, isipin nyo. Pero nahalata ko, nakita ko, may alaga siyang 2 aso. Mabuti pa yung aso nila, may tulugan, may masisilungan. On the time kumakain. Pero yung tatay nila, nandun. Kaya naman po minsan, nung binaligan ko sa tatay, binigyan ko na lang po kahit kung magkano, hindi ko na rin sinabi kung anong dahilan. Kasi parang yan obvious naman kung paliwanag ko pa sa kanya. Lalo na siya masasaktan. Ayan. May mga anak naman na bago pa kainin ng magulang, utusan muna. Utusan muna ang magulang. Kami sasabihin, tay, pakibanlawan nyo nga po yung damit ni baby. Tay, pakiluto nyo na nga po itong ulam. Tay, pakihugas nyo na nga po itong pinggan. Yan. Marami pong bagay na ganyan eh. Bago pa kainin ng magulang, utusan muna ng anak. Hindi po ba? Hindi mapil ng mga magulang na para sila talagang special sa kanilang mga anak. At minsan meron pong pangyayari na ganito na yung pong anak, 5 po sila magkakapatid. Titira po yung ama nila o ina nila sa panganay. Mga 1 week, 15 days, tatawag doon sa pangalawang anak na sumunod sa kanya. At sasabihin nun, baka sa'yo pwede naman si tatay. Kasi 1 linggo na sa akin eh. Yan. 1 linggo na rin sa kanya yung magulang niya, ipinapasa doon sa sumunod na anak. Ayan. Ganun din naman doon sa pangalawang anak, pagdating ng mga anak, parang nagsasawa, tatawag lang sa kapatid, kuya, baka naman pwede sa'yo muna si tatay. Kasi kapos na kapos kami, kulang na kulang kami. Malitang sinusweldo ng asawa ko. Ganun din po yan, hanggang sa kaduluduluan ng mga anak, pasapasahan ng magulang. Ayan. Di po ba? Yan po ang realidad ng buhay. Pasapasahan kapag matanda ka na. Lalo kung wala ka na ipon, wala ka ng trabaho. Yan po. Yan po ang reality ng buhay. Ayan. Kaya minsan hindi natin masisisi kung bakit may mga matatanda talaga
na natutulog lang na sa bangketa. Natutulog po sila sa bangketa. Ayan. Mas pinayos nila na sa ibang tao ang lingap kaysa sa mga anak. Ayun po yan. Kaya di po natin makakaila. Kaya pasapasahan. Kaya nga po minsan masasabi mo, ang isang ina kaya mag-alaga ng 10 anak. Pero 10 anak, hindi kaya mag-alaga ng isang ina. Ayan po yan. So, ang sa Biblia naman kung anong tinanim mo, siya maaanihin. Gagawin din sa inyo ng mga anak niyan pagdating ng araw. Ayan. Mabuti pa yung mga ibang magulang pag walang anak, nag-aampon. Buti yung ampon, minsan, mas siya pa yung may lingap, kahit hindi niya tuloy mga magulang ang umampon sa kanya. Kahit di nila sariling dugo, isipin nyo. Kaya naman yan, ang mga nakakalungkot na mga experience na mga ano. Meron naman ang katwiran nila, ano ba gusto mo anak? Lalaki o babae? Ang katwiran naman ng iba, lalaki. Para pag tumanda ako, makitira ako sa anak ko, siyang masusunod. Siya ang lalaki, siya may trabaho, siya makapag-desisyon. May katwiran siya. Pero paano naman kung asawa niya, ang anak niya lalaki sunod-sunuran sa asawang babae? Di wala din. Di ba? Meron naman na anak na babae. Anak na babae, asawa niya. Siyempre, may mga anak naman po na babae na kapag nakapag-asawa, nakapisa ng magulang doon sa manugang, naging manugang niya doon. Pero pagdating ng araw, makakarinig ka na ng salita doon sa manugang mo. Nagsasabi doon sa anak mo, sasabihin baka pwede naman na si tatay, sa iba na tumira. Kasi kulang na tayo Hindi na sumasapat ang sweldo ko Ayan. Para bang ang pagtanda ng magulang nagiging pabigat na sa mga anak. Hindi po ba? Actually, ang mga anak, nung pang pinalalaki natin, nakakahingi sila ng pera sa atin Tay, pengin pera. Tay, pengin pera. Pero pag ikaw magulang hindi mo na humingi sa anak Sabi mo, anak, pengin pera. Ala Minsan siguro, pabiro, nasasabi mo, pero hindi lagi. Hindi gaya ng anak, habang lumalaki po mga anak, nagagawa nilang humingi ng pera sa magulang. Pero pagka magulang, may mga pamilya na sila, o either wala pang pamilya, na anong manghingi sa anak. Ewan ko ba, ba't ganun tayo mga magulang? Naghihintay tayo kung kusa tayong bigyan o hindi. Ayan. Ayan naman po yan, ang realidad na lagi kong ine-expose sa inyo na makatotohanan ng takbo ng buhay natin. Ayan. Kaya nga po, sa mga napakahirap ang palaki ng anak. Ayan. Pag-aaralin mo. Isipin mo. Pangarap mo sa kanya makatapos. Wala kang hinangad kung hindi gumanda ang buhay niya. Sasabayan ng maagang pag-aasawa. At pag nag-asawa na, hindi mo gusto yung pangasawa niya, siyempre wala kang magagawa hanggang sa bubukod sila. Pero pagdating ng panahon, ikaw pa rin ang takbuhan. Pag nanganak, kung ano naman nangyari, ibinabala nila kanilang mga apo. Ayan. Di po ba? Ang magulang pa rin ang takbuhan Kung minsan, konti na lang, kung meron ka man pension, konting pera na naiiwan sa'yo, ikaw pa tatakbuhan ng anak. Hanggang hindi mo siya matiis, lalo na kung may apo ka. Pero ang mga anak, kayang tiisin ng magulang. Ayan. Yan po ang mga realidad ng buhay. Kaya hindi po lahat po nang tutulog sa bangket ay hampas lupa. Meron po talagang hindi na tinataguyod ng anak. Meron naman, magkakapatid, kahit may kaya. Ito po sa Amerika po, maganito, madalas nangyayari. Kahit may kaya ang pamilya, maganda ang buhay nila. Sa Amerika to, ibang bansa. Lahat sila busy sa trabaho. Papapansin nyo, dinadala na nila sa caregiver para alagaan ang kanilang magulang. Isipin nyo yun. Mas gusto nilang hindi makapiling ang kanilang magulang, dinadala sa caregiver, sa mga institusyon, tapos babayad na lang sila buwan-buwan. Alagaan lang nila kanilang magulang. Hindi po ba masakit yun? Habang sila nagtatrabaho, although busy.
yung pong paglingap sa magulang, nawawala na. Dinadala lang sa pera. No, isipin nyo. Dinadala lang sa pera. Para ang buhay nila, dire-diretso takbo ng buhay nila. Kaya yan po yan. Ay, ang magulang, isa lang po yan. Ang magulang, ang asawa, napupulot po yan kahit saan. Napapangasawa mo, pwede mo pulutin kahit saan. Pero magulang po, hindi po napapalitan ng magulang. Isa lang po yan. Minsan lang po sila dadaan sa buhay natin. Ayan. Napapalitan po ang asawa pero ang magulang hindi po. At kung anong ginawa natin sa magulang natin, gagawin din sa anak natin. Hindi po yan sasablay. As sa Biblia. Natatandaan niya ba sa Biblia yung ang prodigal son? Yung alibugang anak. Nakita niya gano'n siya kamahal. Dalawa po yung anak niya. Yung may kaya po yung magulang, yung ama sa Biblia. Hinati niya po nila yung kanyang parte. Hinati na po niya sa dalawang anak niya. Ating kapatid po ang ginawa niya. Pero isa po, sinino pang pera, kabuhayan. Yung isa po, yung alibugang anak, sipin niyo lumayo, magpakalayo. Inubos, nilusta yung kanyang laman ng pera. Sipin niyo. Later on, bumilang taon, bumalik ang anak. Talaga nagsisisi siya dahil sa naubos ang pera, siya'y walang-wala. Pero ano ginawa ng ama, ng magulang? Tinanggap niya ng buong buo, hinakap niya. Tagos hanggang puso ang pagyakap ng ama. At ito'y pinaghanda pa niya bilang pagbabalik ng kanyang anak na matagal niyang hindi nakapiling. Hanggang sa nga po isang anak naninibugho. Bakit ganun? Tapos niya ubusin ang kayamanan at pera na ibinigay niyo. Ngayon babalik siya sa inyo. Ano sabi? Anak kapatid mo pa rin yan, anak mo pa rin yan. Yan po, hindi po yan basta ilalagay sa Biblia yan. Ilustrasyon po yan kung gaano kamahal ng magulang ang isang anak. Isipin po niyo. Hinakap niya. Hindi niya sinabi, inubos mo na yung pera mo, wala na akong mabibig. Hindi niya sinisi. Taos puso niyang niyakap, ipinaghanda, pinagpatay pa ng hayop para ihanda doon pagbabalik. Yan. Hindi po sa Biblia yan para po example ng pagmamahal ng magulang sa kanyang anak. Ganon din naman po ating ama sa langit. Ibinigay niya kanyang anak o sino man hindi mapahamak. Ganon po kamahal ng magulang ang isang anak. Pwede naman ibigay niya mga anghel para parusahan, ipako sa krus. Kerubin. Bakit ang kanya sinisinta pa niya anak? Ang ibinigay niya sa libutan upang magbuwis ang buhay. Di po ba? Kanya pinakikita talaga sa umpisa pa lang ng pronoya ng Biblia, ang pagmamahal sa anak hindi matutularan. Pero ano ngayon, ang pagmamahal ng anak saan? Nasaan na po? Although napakapalad mo pagkaroon ka ng anak na masinop, na pagmahal. Meron pa po akong istorya sa inyo. May dalawa pong magnobya. Nagkasawa na po yung 5 po sila magkakapatid na anak. Yung isa po, dalaga pa. Hindi po siya makapag-asa-asawa dahil sa magulang niya buhay ang sinisinot niya. Alagain. Meron po siyang boyfriend. 5 taon na po hinihingi yung kasal na magsinop sila, magsama na sila. Pero sabi ng babae, kung makapaghihintay ka, dahil ang mga magulang ko, hindi ko pa matatalikuran. Napaka mabuting anak. Ayan. At sabi naman ng lalaki, pwede naman sila makasama kung tayo bubukod. Pero sabi niya, ibigyan mo pa ako ng konting panahon. Hanggang sa ang panahon na po yun, naubos, hindi na ako po nakapaghintay lalaki. Iniwan siya at nagpakasal sa iba. Sipin nyo. Kahit talagang masakit para sa babae, naiwanan siya dahil sa magulang niya. Talang yung 4 na kapatid niya, wala nang pakialam doon sa nanay nila. Napakasakit po nun. Di po ba? At least na-realize niya na sa umpisa ka lang pala. Kung ikaw ay nakatuluyan ko, baka magsawa ka sa magulang ko. Pag-awayan pa natin habang buhay, mauwi sa paghiwalay. Yan po yan. Kaya tinis na lang niya mag-asawa. Hanggang ang magulang niya
kapiling niya. Katwiran niya nagbigay buhay sa akin. Hindi po ba ang gandang mga istorya ng mga pagmamahal ng magulang sa anak? Ng magmamahal ng anak sa magulang pala. Sorry. Yan. Kaya nga ako, paulit-ulit ko, napakamapalad ko. Hindi ako binigyan ng kayamanan, hindi ako binigyan ng pera. Pero bigyan akong 2 anak na masinop, na nagmamahal sa akin. Sa abot ng makakaya nila, hindi kami pinababayaan. Alam ko kahit mahirap ang buhay, nandyan pa rin sila para sa amin. Yan. Pero may mga anak talaga suwail. Napakawalang niya. Sumagot-sagot sa magulang. Nakikipagmatigasan. Yan. Matigas sa mga puso. Hindi marunong respeto. Hindi marunong maalala na sila yung magulang. Kapag nagtatalo, akala mo kaibigan o ordinaryong tao lang kanilang magulang. Ayan. Mga lapastangan. Ayan. Kaya nga po yan, aanihin nyo yan pagdating ng araw. Ayan. Although, sinasabi ng Biblia, ganito po kasi, ang mag-asawa ay magsasama at lalayo sa magulang. Bubukod po, ibig sabihin, lalayo sa magulang upang sila'y maging isang laman. Ayan. Tama po naman yun na bubukod. Pa ikaw may pamilya, pamantayan mo ng Biblia, bubukod ka dahil ikaw may pamilya ka na. Pero, wag naman natin pabayaan natin mga magulang. Kahit nakabukod tayo, tingnan natin ang kanyang mga pangangailangan. Lalo na kung talagang hindi na nila kaya. Tama po yung bumukod. Pero yung mga bayarin, kung kaya nating yun, yan. Pero kung 2 lang naman sila, pwede rin natin isama sa buhay. Pero kung maramot naman ang asawa mo, ay sila makapili, wala anong tayong magagawa. Ayan. Kaya sa mga anak na mababait, saludo ko sa inyo. Ayan. Sa mga anak na masinop, malingap, talagang pagpapalain kayo ng Diyos. Ayan. Ang mga anak na suwail, walang kapupuntahan yan. Hindi sila asenso. Wala silang mararating. Ayan. Kasi walang utang na loob Sinahula naman ng Biblia sa mahuling araw ang mga tao walang utang na loob. Isipin nyo. Kaya ayan na nga po yan. Hindi ka magtataka. Ayan. Kaya di po ba, napakagandang topic. Hindi lahat ang natutulog sa bangketa. Mahirap. Hindi ba mga gulang dalang kulang sa anak? Pero hindi batayan yun. Para gantihan mo. Hindi ka lilitaw sa mundo kung hindi mo sila naging magulang. Ayan. Kaya sabi, gabayan natin ating magulang. Ayan. Hanggat sila nabubuhay. Mahalin natin sila. Minsan lang sila dadaan sa buhay natin. Maiksi na buhay nila. Ibigay na natin kahit mahirap ang buhay, yung pagmamahal. Hindi naman po material. Ipadama natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Ayan po yan. Na kung tutusin, yun na lang ang may gaganti natin. At yun naman napakasarap ng feeling ng magulang kung sila'y nararamdaman nila ng anak nila lagi nandyan para sa kanila. Kaya nga sabi sa inyo, mga anak, lahat ang ginagawa sa magulang, mabuti man o masama, aanihin nyo yan. Walang bagay sa mundo na hindi pinagbayaran. Tandaan nyo yan. Yan. Maganda po ang topic natin ngayon. Sa susunod po, mag-iisip na naman ako ng bagong topic. Ayan. Et po, video na to, pang putol na putol. Nasa YouTube po ito. Kasi may storage po ng cellphone ko may, ako ba? Hindi ako mag-limit sa storage Ayan. Kaya yan po yan. Nasa YouTube channel ko po ito. Parang buong-buo nyo mapapanood. Ayan. Kaya po, sinasabi sa inyo, reality, wala po akong magandang venue, wala po akong magandang studio, wala po akong laptop dito. Yan. At nyo may dumadaan sa likod ko. Balik-balik dumadaan. Kasi po, oras naman ng trabaho niya, sinasabi ako ng pagbablog. Gusto ko po tahimik Yan, realidad po yan. Yan po totoo
Bakit ako mag-e-edit? Umubo, edit. Lahat ng wala, edit. Hindi po, yun, yun, yun. Kung ako ubuhin ko, ano bang po ang anong maramdaman ko. Yan, dumadaan sa likod ko. May nag-aasong kumakahol. Yan po yan eh. Realidad po yan eh. Hindi ko po edit yan. Yan. Nag-edit lang po ko sa mga artista. Gusto ko sila makasama. Paulit-ulit. Ayan. Kaya sabi sa inyo, 20 views, 30 views, okay na sa akin. May naniniwala na sa akin. Kahit paano, nakikilala ko unti-unti sa mga reality channel by TV. Ayan po yan. Mga nagsishare po ng mga aking video. Kay Kuya Adel, kay Oben, Cabanes. Alam ko, naghanap ko ng trabaho ngayon. Sana makakita ka na sa pag-alis mo. Ayan, pasensya na kung minsan hindi ako makatulong sa'yo. Naalala ko lang, napunta tayo ng Department of Justice. Nakita mo naman ang kahit paano sumuporta ako sa'yo. Ayan. Pero ngayon talaga, Oben, hirap. Pasensya na muna. Ayan. Magkikita pa naman tayo. Ayan. Saka sa mga kaila Kuya Adel. Ayan. Sa mga bagong sumubaybay sa akin, maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya Ato Plantilla, kay Alfred Gardner, sa New Jersey. Maraming po salamat sa inyong lahat. Ayan. Sa susunod po, ibang topic na naman. At sana po pagpalain tayo ng banal na espiritu ng Diyos igawad sa atin. Kahit mahirap ang buhay, sama-sama tayo. Yan, tungo sa paraiso na hinanda ng Diyos. Yan po. Maraming po salamat po sa inyong lahat. Salamat po muli.